Ilang years ka na dito sa Fisherman na to? Wala. Ha? Dito lang, bago pa lang ako rito. Pero sa Kararating mo lang? Opo, ma'am. Galing Pinas? Oo, ma'am. Mag 1 year pa lang ako, ma'am. Kailan ka dumating ng Taiwan? September 1. September 1, 2025. Lifetime. So ngayon, wala ka pang isang taon? Wala pa. Anong gusto mo mangyari? Gusto ko kasi, bumaba na ng barko. Anong problema? Kasi yung buson-buson namin, pangit yung ugali. Pinag-iinitan ako lagi. Ilan kayong Ilan kayong 5, ma'am, na 5? Oo. Pero yung iba, hindi naman. Parang na salisihan na yung ugali niya. Yung dalawa na kasama namin. Sa ilan suaw ka, di ba? Oo, ma'am. Fisherman. Barkada kasi So gusto mo magpa-transfer? Opo, ma'am. Gusto mo magpa-transfer? Tapos, sino yung broker mo? Tony Ken. Ha? Tony Ken. Tapos, ngayon, ang nangyari is, nagsabi ka na ni broker? Nagsabi na ako, ma'am. Ano sabi? Kasi tinanong niya lang kung di na siya tinanong kasi ang mga bumababa doon na marami na. Marami na. Oo, kaya di na natin So, tinanong. gusto mo na i-file na magpalipat ng employer kayo kasi dahil sa ugali ng captain. Oo. Ngayon, magpapatransfer ka. Itong si broker mo is i-terminate mo ba siya or hindi? I-terminate mo ba si broker o hindi? Pwede naman naman kasi yung ERC ko, di ba isang buwan lang yung yung ERC. Oo. Umabot pa ng 5 buwan bago binigay yung ERC ko. Kasi problema ako noon yung kung saan ako magpadala. Buti may mga kaibigan pa ako. Okay, ngayon ang tanong ko dito is yung ayaw mo na talaga sa trabaho, ang problema dito sa yung captain. Pero yung trabaho okay naman sana. Ayos naman yung trabaho, malalaba yung kapitan kasi pag lumalaot kami, pagkatapos na paggising namin mga alas 2 magpapaing, alas 12 magpapaing kami hanggang alas 2 o alas 3 matapos tapos lalaot kami. So ngayon, kung magpapalipat ka dito since na naka-6, so wala ka pang isang taon. Wala pa. September pa. So ngayon, September, October, November, December, January, February, March, April, 10 months pa lang. May, June, July. 10 months ka. 10 months. So meron kang 3 days annual leave. I-add mo yan dito sa complaint mo, ha. Tapos yung remaining salary mo, kunin mo. Opo. Okay, tapos kumbaga once na magpapalipat ka, i-terminate mo yung broker, magpapa-shelter ka. Opo. Tapos kunin mo lahat ng mga dokumento mo. Kasi paglipat niyan, kailangan to eh. Okay? May problema ka ba sa sahod? Wala. Yung sahod lang namin na 26,563. Anong binabawas doon? May payslip kayo? May yung ma'am, yung insurance at saka yung health card. Okay po talaga yun. Ibabawas po talaga yun. Sa derm wala kayong binabayaran. Wala naman po. Okay. So, ngayon, maliban dito sa na to, nag-placement fee ka ba sa Pilipinas? Meron po. Magkano? Yung insurance ma'am, tinanggal 30,000 sabi niya insurance. Binigay Lahat magkano yung kinulikta nila? nasa 40,000 po. Kasi yung ATM namin lagyan pa ng pera ng 10,000, kinuha yung ATM at saka yung password. Nasaan yung ATM mo ngayon? Sa kanila. Huy! Kasi hindi Yung ATM na yan at saka PIN code hindi pwedeng ipang kasi pwede itong gamitin as pwede hindi to kasi kunin nyo to kasi maraming fraud case ngayon.
Kaya hindi talaga pwedeng sabihin na ibigay mo yung ATM mo doon sa ibang tao at saka PIN code. Kasi ikaw ang authorized sa bangko, nagagamit lang sa account mo. Hindi mo pwedeng ipagamit sa iba. Marami kasi kami na ano ma'am na hinawakan yung mga ATM sa agency. So, kailangan dito sa Taiwan? Doon sa Pinas ma'am, yung agency. So, yung ATM mo to sa Pinas o sa Taiwan? Sa Pinas po. Akala ko sa ano Tapos yung broadcast Pero namin kahit sa nasa- Pinas pa, kasi kung mapasukan to ng magka-problema kayo. Kaya nga, nung pagkalipas, di ba dumating ako nung September 1, Oo. tinignan ko yung yung ATM ko, kung nandun pa yung laman. Kalipas ng mga 10 days, tinabas na yung pera. Tapos tinawagan ko sila. Sabi nila na Kunin mo magagamit. to, kunin mo to, tapos sabihin mo may laman na 10K, kunin mo rin to siya. Okay? Linabas na sila ma'am, linabas na yung pera. Sino naglabas doon? Sila. O kaya nga, bawal yun kasi kayo ang authorized mismo sa bangko na you can only withdraw the money. Hindi yan siya kasi kung binigay din yan sa ibang mga ginamit yung kalukuhan, maging fraud case kayo. Magkaroon ka ng Kasi ma'am, nung sinabi nila, nung magpa-flight na kami, sabi na magkuha ka ng bangko. idagdag mo Bangko. dito to ha. Idagdag mo, kunin mo yung ATM mo at saka yung laman na 10,000. Bakit nawala? Sino nag-withdraw nito? Sila ma'am, yung nag-withdraw. O kaya nga hindi to pwede. So itong placement fee na mo, kasi alam mo ba yung fisherman, walang placement fee. Kasi yung placement, yung one namin dito sa Taiwan na 55,000 NT yung nabawas sa akin. Salary deduction? Oo, Ito, kunin mo to. Nasaan napunta? Sino nagbawas nito? Si broker? si broker ko ma'am. Bawal to. Ibalik mo to siya. Yung placement fee na yan. Okay? Isulat mo yan dito. Ang itong sinasabi mo may namaltrato, i-specify mo si captain na.